Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 8. Hindi ako makapaniwala kay Shanine. Parang siya pa yung nasa posisyon ko. Hindi ko naman alam kung anong sasabihin niya pero parang may laman. I mean, parang ang importante talaga ng sasabihin niya sa akin. Kaya siya ganon. Pwede naman sa bahay na lamang nila ako pumunta pero sabi niya, doon daw si Leandro kakausapin. Baka malaman pa niya kung anong pag-uusapan namin. Kaya dito na lamang daw sa mall kami mag-uusap. Teka lang Shanine, easy ka lang. Ano ba talagang nangyari? Anong meron kay Chanel? Kauuwi lang daw at baka malaman pa niya kung ano ang pag-uusapan namin kaya dito sa mall na lamang daw kami mag-uusap. Tungkol yon kay Jabinel. Teka lang Shanine, easy ka lang. Ano ba talagang nangyari? Ano ang meron kay Jabinel na hindi ko alam ha? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Kanina pa rin kasi ako kinakabahan sa kung anong sasabihin niya. Pero siya pa yung may pressured. Mas nag-aalala yata siya. Parang wala naman eh. Hindi ba? She sipped on her frappe. Nasaan si Jabinel? Nasa bahay niyo ba? Umiling naman ako habang nakunot ang aking noo. Wala. Ano ba kasi yun? So nasa work siya ngayon? Tanong pa niya. I shrugged. Hindi ko alam. Napailing na lamang din siya sa akin. Niloloko ka niya. Ngisi pa niya. Napataas ako ng kilay sa sinabi niya. Paano mo nasabi yan, Shanine? Alam kong mag-best friend tayo. Nag-aalala ka sa relationship naming dalawa pero tama ba yung mag-conclude ka kaagad na niloloko ako ni Jabinel? Siguro noon, kayong dalawa. Niloko niyo ako. Nanlaki naman ang mga mata niya sa sinabi ko. Okay pa. Past is past. Huwag mo na sanang ibalik yung mga nangyari dati. Ayos na tayo, hindi ba? Huwag mong sabihin sa akin ngayon na hindi mo pa rin kinakalimutan yon. I look away. Paano kung sabihin ko sa yung oo? Nandito pa rin yung sakit. Hinawakan naman niya ako sa magkabilang balikat ko at pinihit ang ulo ko palingon sa kanya. Pa, be matured enough. Pero natawa na lamang din ako sa sinabi niya. I know, Shanine. I know. Ano nangyayari sa'yo pa? Her eyes narrow on me. Napabagsak din ang balikat niya. Hinawi ko naman ang buhok na humaharang sa mukha ko at inilagay sa likod ng tenga ko. Kasi kung ano-anong sinasabi mo kay Jabinel eh. Can't you see? Mahal namin ang isa't isa. Irap ko pa sa kanya. Natigil siyang saglit at natawa na lang din ako. Mahal? Pero iniwan ka niya. Nanliit naman ang mata ko sa sinabi ni Shanine at natawa na lang din. Iniwan? Tama ba yung narinig ko sa'yo, Shanine? Hindi ako iiwan ni Jabinel. Saka kung yun lang pala ang sasabihin mo sa akin, you be wasted my time. Tatayo na sana ako nang pinigilan niya muli ako. Dahil ba, hindi natuloy ang kasal mo kaya kaganito makitungo sa akin? Ngayon, bitter na bitter ka? Hindi ko naman siya sinagot, kundi umayos na lang muli ako ng pagkakaupo ko. Sabihin mo na. Yung mga sasabihin mo, makikinig ako. Don't worry. Okay, ganito. She started. I saw Jabinel yesterday. Nasa mini-stop ako kahapon. Nakita ko siya. Oo, sabihin na nating medyo awkward pa ang state naming dalawa. Pero naglakas loob akong kausapin siya. O tapos yun.
Tinanong ko kung anong ginagawa niya. Tapos sagot niya may hinihintay lang. Parang nagulat pa nga siya nun nung makita ko. Yung tipong gusto na niyang tumakbo. Nung palapit ako pero hindi niya nagawa. Tapos nung tinanong ko siya kung sinong hinihintay niya, ang sagot niya ay, napatingin naman ako sa kanya. Ikaw! Kumunot bigla ang noo ko sa sinabi niya. Ako? Tumango naman ito sa akin. Oo, ikaw. At tinanong ko pa kung saan kayo pupunta. Sabi niya mag-out of town daw kayo at dapat magtatampo pa sana ako sa iyo Dahil hindi mo man lang ako niyaya pero gaya nga ng sinabi mo, wala si Jabinel. At halata naman sa reaksyon mo na kinagulat mo. I knew it, she said. Napalunok na lamang din naman ako ng laway. Ang babaw naman ang dahilan mo, Shanine. Ngisi ko pa sa kanya sabay tawa. Ha? Aniya, hindi mo ba naiintindihan yung sinasabi ko sa'yo? Umalis si Jabinel na hindi man lang sinasabi sa'yo na kung saan siya pupunta. At ang dinadahilan pa niya sa akin. Alam ko yung mga rason ni Jabinel. I've been there before, Fa. Alam ko. Ani ko pa. She hold my hands. Pa, if you still trust him on the word, he said, huwag ka kaagad maniwala. Noong sinabi mo pa nga na hindi na matutuloy ang asal, nagtaka na ako. Anong meron? Tapos nung sinabi mo naman na may picture siya na nakuha ninyo ni Joliper na magkahalikan, ang babaw niya kumpara sa manangyari noon. Shh! So, ang gusto mong sabihin, Shanine, sa akin? Naiwan ko si Jabinel? Agad naman niya akong inilingan. Hindi ko naman sinasabi na iwanan mo si Jabinel. Kausapin mo siya. Lagi mong bantayin yung mga action niya. Lahat kung maaari para naman malaman mo kung anong ginagawa niya. Hindi yung nagmumukha kang tanga ka iisip kung ano nangyayari sa kanya. Napabuntong hininga na lamang din naman ako sa sinabi niya. Sinabi ba niya kung saan siya nagpunta? Ilocos daw. Ha? Ano naman ang gagawin niya dun sa Ilocos? Shanine Istrag. Ewan ko. Hindi naman niya sinabi pero nakakasiguro ako na sinabi niya. Sinabi lang niya yon. Ikaw daw ang kasama niya. At hinihintay lang daw ikaw dun sa mga oras na yon. Magsisinungaling na nga lang siya. Yung Jabinel mo, obvious na obvious pa. Samahan mo ko sa Ilocos. Tugon ko naman sa kanya. Agad-agad? Gulat niya. Kung pwede, bukas na tayo umalis. Hahanapin natin si Jabinel sa Ilocos. Sabi ko pa sa kanya. Paano naman natin siya hahanapin doon? Mukhang nagtatago nga Ngisi Maria sa akin. Napasinghal na lamang din naman ako. Basta Shanine, samahan mo ko bukas. Commute tayo or not? She asked. Sama mo na lang din si Leandro para may driver tayo. Ngisi ko pa. May pasok si Leandro sa trabaho niya. Lalo na ngayon, hindi siya pwedeng mag-leave dahil marami na siyang inaasikaso. At saka walang magbabantay kila Celestine at Sandro. Kung pati siya isasama, hindi ba? Ano kaya kung sama natin si Joliper? We could ask him. No way. Irap ko pa sa kanya. Sa bagay, busy rin yun. Napaisip naman ako. Pwede si Bonnie, pero hindi siya marunong mag-drive. I grant. Kapag ka walang choice, commute na lang tayo. Sabi ko pa sa kanya. We stayed for more minutes sa Starbucks. Hindi na rin tuloy ako mapakali sa mga pinagsasabi ni Shanine sa akin. So, umalis si Jabinel na hindi man lang nagpapaalam sa akin. May tinatago nga ba siya sa akin o masyado lang talaga kaming may konklusyon na baka tama siya? Niloloko ba talaga ako ni Jabinel? Kaya ba hindi natuloy ang kasal namin dahil sa ganitong sitwasyon namin? Ano kaya? Ang hirap mag-isip. Shanine,
Kailan kaya ako maghihintay sa lalaking magmamahal talaga ng totoo sa akin? Yung tipong kahit man hindi maganda ang namamagitan sa aming dalawa, madaling ayusin. Hirap na hirap akong pakiusapan si Jabinel. Nitong nakakarang araw, natuwa ako dahil biglang nagbago ang ihip ng hangin pero hindi pa tumatagal ang 24 oras. Nawala ulit. Tinapik naman ni Shanine ang balikat ko. I've been waited for 7 years na nangyari yung happy ending ko with Leandro. And still, we are making our love story even much better. Siguro, it takes time, years or decades. Di seryoso. Kung mahal ka ni Jabinel, hindi niya to gagawin sa'yo. Hindi ka niya papaasahin sa mga salita niya. At ang isa pa, hindi niya ititigil yung kasal sa mababaw na dahilan lamang. Napatungo na lamang din ako sa sinabi ni Shanine. Tama ka. I should have listened to you. Pero sa ngayon, gusto ko siyang makita. Gusto kong malaman yung mga dahilan niya. Gusto kong alamin kung bakit ang lamig-lamig ng trato niya sa akin. Pansin ko na lamang ang malalim na buntong hininga ni Shanine. Alam mo, kung hindi mo na kaya, sukuan mo na. Umiling naman ako. Hindi mahal ko. Di bale, gusto mo shopping tayo? Like we used to do few years ago. Ngiti niya pa sa akin. Mabilis na nagbago ang mood ko sa sinabi niya. Go ako dyan. Basta treat mo ha. Hagik-gik ko pa. Oh sure, tara na. Para naman mawala yung bad trip mo. Tawa pa niya sa akin. We spend our time sa pamimili ng damit at kung ano-anong kaek-ek naman ng dalawa. At least kahit papaano ay nabawasan yung problema ko dahil sa ginawa namin. Pero hindi pa rin naaalis sa isipan ko yung mga sinasabi niya sa akin kanina. After 2 hours, nagpaalam na rin kaming dalawa ni Shanine sa isa't isa. We take each other kung matutuloy nga ba kami bukas sa Ilocos. Pero gusto kong sundan si Jabinel doon. Hindi kami nakakasiguro kung doon nga ba talaga pumunta si Jabinel. Pero buo ang loob ko na sundan ang lalaking iyon. Pauwi na ako ng bahay. May sasakyan na namang kulay itim ang naghihintay sa labas ng bahay. So, nang lapitan ko naman ito, binaba naman ito ang tinted nitong salamin at nabigla pa ako nang makita ko si Joliper. Nakangiti pa ito sa akin. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko pa sa kanya. Dinadalaw ka? Masama ba? Ngisi pa nito sa akin. Okay, dinadalaw na. Tapos, nandiyan pa ba yung boyfriend mo? He asked. Napakunot noon naman ako sa sinabi niya. Anong problema mo? Nagtatanong lang, nandiyan ba? Wala. Sige na Joliper, makakaalis ka na. Irap ko pa sa kanya. Pero nagulat ako nang bigla siyang lumabas ng sasakyan. Hinawakan ako sa magkabilang balikat ko. Princess, ako na lang. Diretso niyang sabi sa mga mata ko. Nararamdaman ko na lamang ang mga yakap niya sa akin. Sobrang higpit. Gusto kong kumawala. Joliper, napaalis naman kaagad si Joliper sa pagkakayakap sa akin. Nang makita namin si Bonifacio sa di kalayuan sa amin. Bonnie, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Joliper. Napangisi naman si Bonnie na lumapit. So, siya pala yung sinasabi mong babaeng kinahuhumalingan mo. Pare, walang agawan. Agad na dinamba ni Bonnie ng suntok si Joliper sa muka. Napasalampak na lamang si Joliper sa sahig habang hawak-hawak ang pisngi. Napansin ko rin ang labi nito na may dugo. Pare, nauna ko! Ani ni Joliper at dahan-dahang tumayo. Lumapit ito sa akin at inakbayan pa ako.
Nilingon naman ako ni Bonnie. Ano to, princess? Anong ano, Bonnie? Nauna ako sa kanya, Bonifacio. So back up. Sa pagkakasabi daw ni Jolliper, tinulak ko siya palayo sa akin. Walang nauna sa inyong dalawa. May boyfriend ako. Kaya nga tigil-tigilan niyo akong dalawa. Saka ako pumasok ng gate at sinarado ito. Jolliper, umalis ka na. Bonifacio, umalis ka na rin. Huwag niyo na akong guluhin. Princess, hindi ako titigil. Makuha ka lang. Iling pa ni Bonnie. Sumakay si Jolliper sa kotse niya at umalis na ito. Tinalikuran ko na lang din si Bonifacio pero tinawag pa ako nito. Yung totoo, princess. May gusto ka ba kay Jolliper? Hindi ko naman siya sinagot kundi kaano-ano mo si Jolliper? Kapitbahay. Actually, kababata ko yan pero hindi ko inakala na isang babae pa pala kami mag-aaway. Ngayon, princess, may gusto ka ba kay Jolliper? Usal pa niya. Wala akong maisagot, kundi tinalikuran ko na lamang din siya. Silence means yes. Okay. Mukhang wala naman yata akong laban eh. See you na lang ulit, aniya. Muli naman akong napalingon sa kanya at nakita kong naglalakad na siya palayo. May napansin naman akong naiwan siya sa lupa at nang balikan ko naman yon, isang box of cupcake. At nang mabasa ko naman yon, hindi ko alam kung anong kasalanan ang ginawa ko. Kay Bonnie, hindi man ako marunong mag-drive, but I can bake for you. Napapikit na lamang din naman ako at humugot ng malalim na hininga. Makakayanan mo to, princess. Hindi pa huli ang lahat. Sa ngayon, hindi pa. Ewan ko na lang sa mga susunod na araw. At dito na po nagtatapos ang chapter 7 ng aking kwento. Muli po maraming salamat po and God bless all.